isang hamon, sumabay sa bugso ng panahon. Mga bilihin kay taas, paano na ang ating bukas? Mahigit maraming mga Pilipino ang naapektuhan sa pagtaas ng mga bilihin sa Pilipinas. Isang kaganapang ekonomiko na mabigat na suliranin ang hatid, hindi lamang sa mga mamamayan kundi maging sa pamahalaan. Pangunahing suliraning pang-ekonomiya ang pagtaas ng mga bilihin sa bansa sa kasalukuyan. Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang pagtaas ng mga bilihin. Sinasabing tanda rin ito sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit isa itong hamon na mas nagpahirap sa mga mahihirap. Ramdam ng bawat mamamayan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa kahit anong antas ng pamumuhay. Dahil dito, natuto na ang mga tao na magtipid at unahin ang mga pangunahing pangangailangan, tulad ng bigas at pang-ulam upang mapagkasya ang kakarampot na kita sa araw-araw. Sa aming pag-ikot-ikot sa merkado, dito namin nasaksihan ang bawat sakripisyo ng mga nagbebenta. Sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, bawat diskarte ginagawa nila upang makatawag pansin sa mga mamimili. Tawag rito, tawag roon, mamimili saan man naroroon. Yan ang sinisigaw nila sa buong maghapon. Tanong naman ng iba, bakit kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin? Kung saan nakahilera ang mga bigas, dito namin nakilala si Kuya Edwin, isang kargador ng bigas. Aniya, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay dulot ng pagtaas ng demand at kakaunti lamang ang supply. Gaya ng bigas, pag walang nag-supply o walang nag-import, magdudulot talaga ng pagtaas ng presyo. Kanang taas ang kuan, taas ang demand, gamay ra ang supply, nasa ba? Muna siya nga makakuan ni hit ba ang supply, muna yung makakuan sa inflation rate. Sa gitna ng merkado, dito naman namin nakilala si Kuya Ignacio, isang tindero ng batsoy at mga kakanin. Ang naging tugon niya sa pagtaas ng presyo ng bilihin ay ano lang, chill lang. Balanse man ang naitabo. Inintas ang palalito, inintas ang palalito, income sa mga tao, sweldo. Parehara na sa una dyan. Ang ratong palalito sa una, ratong oras na karoon. Dahil lang ang sitwasyon. Dahil modern na karoon. sa ilang oras naming paglakad hanggang nakarating kami sa pwesto ni Nanay. Siya si Nanay Elizabeth. Matagal na siyang nagtitinda sa pwestong ito. Kasi Elizabeth, bakit sa ako yan sa Barangay dito sa Pagkasyon. Kahit may edad na, tiniis niya ang maghapong pagbebenta para sa kanilang pamilya. Di alintana ni Nanay ang init ng panahon, ang nais lamang niya ay makabenta sa buong maghapon. Ngunit ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nakapekto rin kay Nanay. Minsan sa buong araw na pagtitinda, kakaunti lamang ang kanyang kinikita. Minsan naman, sasapat lang din upang makakain ng kanyang pamilya. Para kay Nanay, ang epekto ng pagtaas ng mga bilihin ay dala lang din ng panahon. Kung wala tayong diskarte, wala tayong pambili.
wala tayong magagamit at mas lalong wala tayong ihahain. Sa ilang sandaling pagsubaybay kay nanay, di may tago sa kanyang mga mukha ang kasiyahan sa tuwing may lumalapit at bumibili sa kanya. Si nanay ang klaseng tindera na malayo ka pa lang, bubungad na sa iyo ang kanyang mga ngiti na hahalina sa mga mamimili upang sa kanya ay bumili. Ngunit, sa usapin ngayon, ano kaya ang magiging tugon ni nanay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Kasi pagtaas sa mga panahon ng may lang binasla. Sa inong pagtangon pa, ang presyo, atas ang binasla. Ano siya, ano kung makagalan siya? Para kay nanay, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nakadepende kung mahal nang nabili ang mga ibebenta. Kailangan ring magtaas ng presyo upang magkaroon ng income. Sa mga pagpamaligya sa adlaw na para pariha ang income or depende po siya. Depende lang po sa staff. Kung naay na staff, taas mo siya ng income. Kung gamay na po ang mabutang sa lamisa, gamay na po staff, gamay na po. So, yung taas ng mga pamaliton na daghan nagya po mamalit. Naadya po. Kanang mga suki na. Oo. Palit lagi sila kanibaw na sa nga mahal na din ka. Pero imong presyo, steady na siya bro. Depende lang kayo. Naman po siya mahal, magsabi siya. Dili tayo nga mo mahal, napoy mo paubos. Kaya presyo, bawa kagayan. Ni nabilang December, no? Sa December, mahal maganda ang mga tanang mga lamat. Mataas kaya siyang presyo. Pero naalagyan po ng Kung sa bulan, pero ang ginansya na inaalagyan po. wala sila nakakaunod din kami kamay. Makasulay din kamay. Kamay na yun. Pero naapo kay suki na ginakumplahan na yun. Dito na po din. Pero kung dito ha, adang suki. Ay, Hindi lahat naman siya. guna. Mangita magbaba. Juta, yan ang presyo. Ito di mo ato. Kung isa nila sa mga amasuki, kaysa iubos mo ang mga atuan. Mas lalong humirap ang buhay ngayon. Kung wala kang trabaho, mahirapan ka lalo. Ang biglang pagtaas ng mga bilihin ay isang suliraning pag-ekonomiya na patuloy na nararanasan ng bansa at malaki ang naging epekto sa mga mamamayan. Kakaunti na lang ang nabibili ng pera dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Halos lahat tumaas na. Bigas, sardinas, kape, asukal, gatas na siyang pangunahing pangangailangan. Saan ka man pumuntang pamilihan ngayon, dumaraing ang marami sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kaliwat ka ng pagtaas ng presyo, kakayanin pa ba ng bulsa mo? Tila isang balakid para sa mamamayan ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na kung kakarampot lamang ang kinikita sa araw-araw. Ilan sa mga mamimili ngayon, nagbabakasakali pang may matawaran. Kung isipin ng marami, wala na talagang mura ngayon, lalo na sa usapin ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin, kailangan pa rin nating magpursige. Mahirap man ang buhay, kailangan nating dumiskarte kung paano natin itawid ang bukas sa kabila ng pag-usbong ng mga presyo. Di man natin hawak ang pagbabago ng panahon, ngunit may kakayahan tayong harapin ang hamon, magpursige at magsipag para sa ating pag-ahon.